Hi, I am Brother Sunny Hagos, former pastor, now presenter. Welcome to our channel, Correct Me If I Am Wrong. Ang topic po natin ngayon ay patuloy po tayo sa topic ng infant baptism. Para po sa mga Roman Catholic, the infant baptism, ito po ay pagiging Kristiyano. Nagiging Kristiyano po dito ang tao. Now, sa mga hindi Katoliko naman, paano po ba sila nagiging Kristiyano? Ang sagot po nila ay hindi bautismo. Hindi po sila nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng bautismo. Nagiging Kristiyano po sila sa pamamagitan ng pagtanggap kay Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil po sila tumanggap kay Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya po sila babautismuhan. Nakikita niyo po ba yung difference? Sa mga Roman Catholic naman, ang baptism po ay, ito po ay pagiging Kristiyano. Now, balikan nga po natin, ano po bang ibig sabihin ng salitang Kristiyano? Kung mga non-Catholic po ang ating tatanungin, ang Kristiyano ay sumusunod ni Kristo, followers of Christ. Yun po ang definition na ibibigay po nila. Ay kung ganun po ang definition na ibibigay po natin, ay parang mali nga po ang Katoliko kasi ang baby ay hindi naman pwedeng magdesisyon na sumunod kay Kristo. So, parang tama nga po sila. Pero yun lang po ba ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano? Hindi po. Ang salitang Kristiyano po, ang ibig po niya sabihin ay union with Christ. Ibig sabihin ay pakikipag-isa kay Kristo. Ngayon, pwede ba makipag-isa kay Kristo ang baby? Ang sagot ay hindi. Pero dapat po natin tandaan, si Kristo po ang nakipag-isa sa baby. Gaya po ng in-explain ko sa iyo kanina. Si Lord Jesus ay namatay para sa mga baby. Tinubos niya yung mga bata. Tapos, nabuhay siya sa mga bata. Tapos, ito pong mga bata ay iniligtas niya. Siya po ang nakipag-isa. Siya po ang nakipag-unite. Ang mga baby, makikipag-unite sa kanya that time na lalaki na po siya. Diba? Kapag lalaki na po siya, ayon po sa pagtuturo ng simbahang Katoliko, maring nagkulang po kami dito. Pero ito po yung turo talaga ng simbahan ng Katoliko. Ay dapat po turuan ang mga bata kapag meron na siyang siguro 4 or 5 years old hanggang doon sa panahon na bautismuhan siya. Kailangan siyang i-expose doon sa turo ni Kristo at tutubuan po siya ng faith. At doon po sa panahon na yon, ay doon po siya makikipag-isa. Pero ang una pong nakipag-isa sa kanya ay si Lord Jesus. So ang salita pong Kristiyano ay hindi po ito para bang, tama po yung kahulugan na follower ito ni Jesus. In fact, yun nga po ang meaning nito noong 1st century. Pero 1st century, hindi pa naman sila tinawag na Kristiyano doon, maliban yung saga Antioquia. So, ang salita pong Kristiyano, ang ibig po nito sabihin ay, ang Diyos nakikipag-isa sa tao. Siya ang nag-i-initiate na makipag-isa, at siya ang nag-initiate na iligtas, at ang tao ay dugtong sa Kanya. Now, kung ito po ang kahulugan ng Kristiyano, ay pwede nga po maging Kristiyano ang isa pang baby. Now, alin po ba dito ang mas tamang paraan ng pagiging Kristiyano? Yung baby ka o yung malaki ka na? Ay parehas po ito tama. Gaya po ng sinabi ko kanina. Pwede ka naman maging Kristiyano, malaki ka na, ikaw na ang mag-decide. Pero pwede naman kang maging Kristiyano na maliit ka pa, hindi ka pa nakakapag-decide, pero later, tutubuan ka ng desisyon na magdi-decide ka para maging kaisa at sumunod kay Kristo. Ay wala pong kaibahan ang ganong klaseng turo. Pero arin po ba dito ang mas tama? Gaya po ng in-explain ko kanina, ang baptism po ay nag-modified. Noong 2nd century pa lang, baby baptism na. Ngayon, kung granting na tama po ang mga non-Catholic dito, na yun ang kanilang posisyon ang tama, ay paano po natin maipapaliwanag yung baptism sa 2nd century
hanggang ngayon na lahat po baby. Ang ibig po ba sabihin nito? Ang mga taong ito ay walang Kristiyano sa kanila kahit isa dahil binautismohan sila na baby pa? Kung tatanggapin po natin na ang paraan ng para maging Kristiyano ay yung malaki lang. Now, hindi po natin sinasabing mali po yung adult baptism. Ang sinasabi po natin dito, pareho nga po silang tama. Pero mas tama po itong baby baptism dahil ito po yung practice ng simbahan mula po ng 2nd century, 3rd century hanggang ngayon. Alam niyo po sa buong kasaysayan ng Biblia, baka maring mispronounce ko po yung pangalan. Baka hindi ito pero malapit po siya sa pangalang Beringinser. Alam mo, ito pong taong ito lang ang nag-question na ang baby baptism ay mali. Pero later po, alam niyo po bang bumalik din sa simbahan ang taong katolikong ito? Ang taong ito? Tapos, pinagsisihan niya yung kanyang pag-question na mali po yung infant baptism. Wow! Alam niyo po, ang infant baptism ay wala pong nag-question ito, na mali po ito. Hanggang 1517. Alam niyo po, noong 1517, yun po yung panahon na si Martin Luther, isang paring Katoliko, ay nagdesisyon na umalis sa simbahang Katoliko. Of course, hindi natin siya didiscusin ngayon. Basta umalis po siya sa Katoliko. At bilang pag-alis sa Katoliko ay sinundan po ang kanyang pag-alis ng excommunication ng Roman Catholic Pope. Ang ibig po noon sabihin ay si Martin Luther ay hindi na talaga bahagi ng simbahang itinayo ng Panginoon. Ngayon, noong hindi pa po dumarating ang 1517, ay wala pong nagki-question na mali po ang infant baptism. Kailan po nagsimula ang pag-question na mali po ang infant baptism? Noon po, 1517, hanggang ngayon po na mayroon ng mga tao na hindi Katoliko, na ang tawag natin sa kanila, kasama po ako sa kanila noon, evangelicals. Now, ang mga evangelicals, whether we like it or not, sila po'y mga lahi, o sabihin natin, mga grupo na galing po sila doon sa grupo ni Martin Luther, umalis sa simbahang Katoliko. At ang simbahang Katoliko, hindi naman din kumikilala sa kanila bilang bahagi po sila ng simbahan. Bagamat ang simbahang Katoliko ay kinikilala sila bilang lost brothers. Pero hindi po talaga sila kinikilalang kabahagi ng simbahan. Kaya imposible nga yung communion with them because they don't preserve the fullness of the Eucharist. So ngayon, ito pong bang pamamaraan para maging Kristiyano sila sa pamagitan ng pagtanggap kay Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po ba'y tama o mali? Siguro, pagbigyan po natin ito ng pansin. Tama po ba ito o mali? Now, kung tama po ito o mali, sundan nyo po ito sa susunod kong episode. Dahil ito po yung aking didiscusin at gusto ko pong klaruhin ito kung ito po ay tama o mali, ayon po ito sa Biblia at sa kasaysayan. So, watch and see.